God does not always calm the storm, but He can calm His child in the storm. Sa dami ng nangyayari ngayon sa bansa natin, minsan di mo maiiwasang mag-alala. Pero dapat mong makita na sa kabila ng mga pabago-bagong bagay na ating nararanasan dito sa mundo, meron tayong Diyos na hindi nagbabago at kayang gumawa ng mga imposible at handang magbigay ng kapayapaan sa buhay mo. Ito po ang pag-uusapan natin sa lesson natin na to. Papaano ko matatagpuan at mararanasan ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. May isang hari na nagpa-contest na nagpa-drawing siya ng pinakamagagandang painting na ang tema ay kapayapaan. Siguro kung ako magdo-drawing nun, ganito yung drawing ko kasi hindi naman ako magaling. Pero alam niyo, yung mga tao nag-drawing sila ng blue skies, alam mo yun, ng lakes na payapa. But the winning painting ay kakaiba. May bagyo, may giant waterfalls, merong mga tuyong puno, but in the midst of those chaos, ay merong mga ibon na masaya dahil kasama nila ang kanilang magulang. You know, peace is not the absence of troubles, but the presence of God. Napapanatag ang puso natin bilang mga anak kapag alam natin na kasama natin yung mga magulang natin. Mapapanatag ang puso ng isang Kristiyano kapag naintindihan niya na hindi siya iniiwan at pababayaan ng Panginoon. Sabi ng Isaiah 26 verse 3, "You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you." Nung panahon na sinulat ni Isaiah tong libro na to, winawarningan niya yung mga taga-Juda na merong judgment na darating sa kanilang bansa dahil sa kanilang mga kasalanang ginagawa at sasakupin sila ng mga Babylonians. Pero ang sabi ni Isaiah, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga bagay na maranasan natin na yon, darating ang panahon na bibigyan tayo ng tagumpay ng Panginoon, palalayain tayo ng Diyos. Kung tayo ay tatawag sa Kanya at ilalagak natin ang ating mga paningin sa Kanya, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Itong buong Isaiah 26 was a song of praise, trust, and peace. Kaya nung sinabi dito, you keep him in perfect peace. Poprotektahan tayo ng Diyos. You will keep him in perfect peace. Sa wikang Hebreyo, shalom, shalom. 2 beses inulit yung salitang shalom. Whose mind is stayed on you, nakafocus sa'yo because he trusts in you. Nagtitiwala sa inyo. Alam niyo ang salitang peace ay nanggaling sa Hebrew word na shalom. It means wholeness, completeness, and restoration. More than just having the inner quietness of the soul na meron tayo, ang peace talaga na binibigay ng Panginoon ay buo. At ang kapayapaan nito, ang layunin nito ay buuin ka bilang isang tao. The world can give you momentary peace, but only God can give you an everlasting peace. Ang plano talaga ng Panginoon sa atin is He wants to restore our life for eternity. Libre yung kaligtasan na binigay niya sa atin, regalo yun eh. Pero may nagbayad nun, kaya naging libre yun. Ang Ama ang nagsugo ng tagapagligtas, ang Anak ang naging tagapagligtas at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin at ang Espiritu Santo ang nanahan sa puso ng mga Kristiyano. God paid a high price for that. And He wants you to experience the peace that comes from Him, that full completeness and restoration. Paano yun, Pastor? These are the kinds of peace na naisipakita ng Diyos sa iyo at iparanas niya sa iyo. Number 1 ay tinatawag nating peace with God. Ito yung unang part ng kabuuan ng Shalom. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng kapayapaan sa Kanya. Bakit, Pastor? Dahil sa kasalanan tayo ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos at lahat tayo ay hindi perpekto. Lahat tayo ay nagkasala. Dahil doon, napahiwalay tayo sa Diyos dahil siya ay banal at tayo ay makasalanan. Pero ang sabi ng Bible, therefore, since we have been justified, 'di ba? You were declared as not guilty. Yun yung ibig sabihin ng justified eh. Ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Sa korte ng Diyos, sa hukuman ng Panginoon, ikaw ay declared as not guilty dahil si Jesus ang nagbayad ng kasalanan mo. Sabi ng Bible, nung ikaw ay pinalaya ng Diyos mula sa iyong kasalanan at ginawa kanyang matuwid, we have peace with God. Ibig sabihin ng peace dito is restoration of relationship. Binuo ulit ng Diyos yung nasirang relasyon ng Diyos at ng tao. At ang sabi ng salita ng Panginoon, nangyari yon dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ito yung unang klase ng peace na nais ng Diyos na maranasan mo. Yung magkaroon ng pakikipag-ayos, pakikipagbati, pag-restore ng nasirang relationship ng Diyos at ng tao. Ang pangalawang klase ng peace that God wants you to experience is the peace of God.
Sabi ng Bible, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ito yung sinasabing peace na quietness of the soul. Hindi lang restored relationship ang gustong iparanas ng Diyos sa iyo, kundi gusto kang bigyan ng Panginoon ng complete security. Even in the midst of chaos, merong kapayapaan sa puso mo na hindi masayot ng pag-iisip mo. At sabi ng Bible, be anxious for nothing. Alam niyo ibig sabihin ng anxious or anxiety? It's being pulled in different directions. Hindi mo alam kung sa paano mo ipipirma yung isip mo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, imbes na maguluhan ka, ang gawin mo daw is present your request to God. Manalangin ka sa Panginoon, sabihin mo lahat sa Kanya. Hindi mo alam kung anong nangyayari, hindi mo alam kung anong mangyayari, hindi mo alam kung anong susunod ng mga bagay na makikita at mararanasan mo, ibigay mo lahat sa Kanya. Tapos ang sabi niya, present it with thanksgiving, declare good things, tignan mo yung mga bagay na may pagpapasalamat mo sa Kanya, tignan mo ano yung mga positive na nangyayari sa buhay mo. At ang sabi ng salita ng Panginoon, and the peace of God, yung kapayapaan ng Diyos, yung completeness na nanggagaling sa Diyos. I-restore niya yung joy. I-restore niya yung hope. At ang sabi ng salita ng Panginoon dito, babantayan ka niya. It will guard your hearts. Kasi yung puso ng tao mapandaya eh. Ang magsisilbing gwardya at magbabantay dyan ay ang kapayapaan ng Panginoon. But not just peace with God and peace of God, but God wants you to experience peace with men. Peace with men. Sabi ng Romans chapter 12, verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, kung posible, sabi dito, live peaceably with all. Nais ng Diyos na ikaw din ay pagdaluyan at panggalingan ng kapayapaan. Hindi ikaw yung pinagsisimulan ng gulo, kundi ikaw yung pinagsisimulan ng kapayapaan. Itong tatlong bagay nito, ang shalom, ang kapayapaan na nais ng Diyos na maranasan mo bilang isang tao. Pero minsan, may mga pagkakataon na sinusubok ang buhay natin ng mga kaaway ng kapayapaan. Number one ay tinatawag nating unconfessed sin. Mga kasalanan na hindi mo pa inihingi ng tawad sa Diyos. Totoong pinatawad ka na ng Panginoon, pero dapat ka pa rin lumapit at humingi ng tawad sa Kanya as a sign of your humility at para ma-restore yung joy of your salvation. Alam mo minsan yung mga bagyo na nangyayari sa buhay mo, resulta yan ng mga maling desisyon mo at patong-patong na kasalanan na ginawa mo sa buhay mo. Naalala mo yung kwento ni Jonah? Binagyo sila sa barko na yon. Bakit? Dahil din sa pagtakbo niya. At nung umamin siya, tapos tinapon siya sa dagat, nagkaroon ng kapayapaan sa buong karagatan at sinalo siya ng malaking isda. Niligtas pa rin siya ng Panginoon. Pangalawa is fear and anxiety. May tatlong elemento daw yan eh. Yung tinatawag nating insecurity. Ako, baka may masamang mangyari sa akin. Di ba? O di kaya yung helplessness. Naku, wala akong magagawa. Wala na akong magagawa sa sitwasyon na to. Or isolation. Walang tumutulong sa akin. Mag-isa lang ako. Yan daw yung madalas na pinanggagalingan ng takot at anxiousness ng tao. Kaya nga nang sabi ng Bible, lumapit ka sa Panginoon. Kaya niyang gawin ang mga bagay na imposible at ipaparamdam niya sa iyo ang presensya niya. Alam mo minsan, hindi mo makita ang pagpapala ng Diyos at hindi mo ito maranasan ng buo kasi masyado kang nababalot ng takot. Ginagawa kang alipin ng anxiousness and fear. Ano pa ba so? Unforgiveness and bitterness. Isa to sa mga pinakamalaking kalaban ng tao para magkaroon ng kapayapaan. Kapag punong-puno yan ang puso mo, ang bigat-bigat. Ang masakit nito, yung mga taong may galit ka, masaya na sila tapos ikaw ito lugmok pa rin sa kalungkutan. Galit na galit. Ang katotohanan pala dyan, ang tunay na nakakulong ay hindi sila, kundi ikaw. Kaya nga pag nagpatawad ka, regalo mo yon sa sarili mo. Pang-apat, conflict with others. Diba? Hindi naman natin mapiplease ang lahat ng tao. Meron talagang pagkakataon na magkakaroon ng clash. Pero ang sabi ng Romans, hanggat maaari, live peaceably with all men. At syempre, yung worldly distractions. Kapag masyado nating minahal ang sistema at ang mga bagay na nandito sa mundo, you will always find yourself na parang laging may kulang sa buhay ko. Ang dami mong gustong abutin, ang dami mong gustong makamit sa buhay na ito, pero lahat nagbabago.
Pero alam mo, ang Diyos ay pwede kanyang bigyan ng restoration, ng completeness, at ng wholeness. Find your value in God. Find your purpose in Him. So, Pastor, anong gagawin ko in order for me to find peace? Number one, make peace with God. Ang una mong gawin ay magsisi ka sa iyong mga kasalanan, humingi ka ng tawad sa Panginoon at sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Hayaan mong ayusin ng Diyos ang nasirang relasyon mo sa Kanya. Pangalawa, kapag ikaw ay anak na ng Diyos, sabi ng Bible, rest in God's presence daily. Instead of worrying, pray about everything. Magkaroon ka ng constant communication with your Heavenly Father. Ikaw ay sumandal, ikaw ay magpahinga, ikaw ay magtiwala sa Kanya. Sapagkat ang imposible sa tao ay posible lahat sa Diyos. Rest in His presence. Pray about everything with thanksgiving. Present your request to God and the peace of God will come to your life. Ano pa, Pastor? Pursue peace with others. Magpatawad ka, makipag-ayos ka, humingi ka ng tawad, hanggat maaari, sabi ng Bible, live peaceably with all men. Also, trust God's sovereignty. Na anuman ang mangyari, God is in control. May mga bagay na inaalaw ang Diyos na mangyari sa buhay natin, pero bagamat nangyayari yung mga bagay na yon, hindi niya tayo papabayaan to the extent na wala tayong pag-asa. Even in the times of temptation, laging naglalagay ang Diyos ng pintuan para tayo ay makalabas mula sa panunukso ng dyablo. In times of trials, laging nandyan ang Panginoon. At kung magiging tama ang respond mo, kung tatakbo at magtitiwala ka sa Kanya, kung panghahawakan mo na hawak ka niya, ang Panginoon ay malayang makapagbibigay ng kapayapaan sa buhay mo. Pagkatiwalaan mo siya, hindi ka niya pababayaan at iiwanan. At syempre, live for God's purpose and glory. Ano man ang iyong gagawin, ito ang maging aim ng iyong buhay. Kapag naliligaw ka ng landas, lagi kang bumalik sa Panginoon. Ano man mga bagay ang pinopursue mo ngayon sa buhay, gawin mo lahat yan para sa kadakilaan ng Diyos. Nung mga bata tayo, lagi nating hinihiling yung world peace, di ba? Pero alam niyo, someday, in God's time, in His appointed time, lahat ng bagay ay aayusin ng Diyos in the state of shalom, in a state of completeness and restoration. Sabi ng Bible in Revelations 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Aayusin ng Diyos, there will be a new heaven and new earth, at aayusin ng Panginoon ng lahat. Yung peace and restoration ay mararanasan nating lahat ng sumampalataya sa Kanya for eternity. Nawa ay maging isang malaking reminder sa atin ito, na sa kabila ng mga korupsyon na nakikita natin, mga lindol na naranasan natin, mga bagay at pagsubok na dumarating ngayon sa buhay natin, tandaan mo na meron tayong Diyos na hindi tayo pababayaan, at meron tayong Diyos na makapangyarihan. Kayang-kaya Kanyang bigyan ng kapayapaan. God bless po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa ating next class. Paswes po.